Ang proyektong Tacloban-Palo Diversion Road kasama ang sistema ng kanal na itinataguyod upang tugunan ang problema sa pagbaha sa maraming lugar sa Tacloban City at bayan ng Palo. Na sinasabing ang proyektong ito ay may kabuuang inilabas na pondo na 500 milyon pesos mula sa 2019 at 2023 General Appropriations Act. At kasalukuyan itong nasa 47% na natapos. Ang kabuuang pondo na 400 milyong peso na inilabas para sa taong 2023 ay saklaw ang implementasyon ng 0.345 kilometrong na paglalagay ng semento sa kalsada, at flood mitigation structures sa mga bahagi ng mga barangay sa Camp Etep at Pawing sa bayan ng Palo. At sa Barangays 89 San Jose sa Tacloban City. Noong 2019. May 100 milyong peso na inilabas para sa konstruksyon ng 0.14 kilometrong sementadong kalsada na may sistema ng kanal na ipinatupad at natapos ng DPWH Tacloban City DEO. Ang Tacloban-Palo Diversion Road ay isang proyektong 4-lane na sementadong kalsada na magsisimula sa Barangay 89 San Jose, Tacloban City. At magtatapos sa Barangay Camp Etep Daang Maharlika, Palo, Leyte. Ito ay magtatagal ng kabuuang haba na 3 kilometro at mangangailangan ng 3 bilyong peso upang matapos ang buong haba nito. Sa December 31, 2023, ang proyekto ay nasa 7.5% na rate ng matapos batay sa kabuuang halaga ng proyekto. Ang Tacloban-Palo Diversion Road na ito ay maglalaman din ng mga bike lane, sidewalk, service road, solar street lights, at mga kagamitang pangkaligtasan sa kalsada. Inaasahan na ang proyektong ito ay magpapaunlad ng mga idle swampy lands patungo sa flood-free prime commercial area. Nasa hinaharap ay magiging malaking kontribusyon sa pag-unlad ng industriya ng turismo at ekonomiya ng rehiyon. Pag-usapan natin ngayon ang isang road project sa Leyte, Tacloban-Palo Leyte Road. Okay. Ngayong umaga nakatanggap ako ng message galing sa isang retired PMA General. Ito yung topic, message, Construction of Tacloban-Palo Diversion Road underway. So, basahin ko lang muna, it's a post. The Tacloban-Palo Diversion Road is a 4-lane concrete road project that will start at Barangay 89, San Jose, Tacloban City, and ends at Barangay Compitic, Palo, Leyte. This will span to a total length of 3.2 kilometers and would need 3.131 billion to complete the entire stretch. Tapos may malaking question mark. 1 billion per kilometer of road, makalilisang. Okay. Ito po, post ni retired General Felizardo Simoy. Sabi niya, sabi niya sa kanyang post sa Facebook, I was an Army Engineer Commander with 38 years experience. Army Engineer, building roads ang kanilang forte. So, yung 38 experience ni General Felizardo, is a member of PMA Class 1977, if I'm not mistaken. 38 years of building roads sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sabi niya, this ongoing project will exemplify too much corruption. Kaya sabi niya, makalilisang. Yung makalilisang is a Visayan term. Nagtanong ako dito sa aking mga kasamahan, ano ang makalilisang? Ang pagkaintindi ko is nakakabahala, nakakatakot. Sabi ng isang member ng family ko, sabi niya, makabuang. Ano ba yung buang? Bisaya rin yung buang eh.
masisiraan ka na lang ng bait dahil 1 billion pesos ang gagastusin mo sa 1 kilometro na kalsada. Okay. So ito, kine-question na ng Army Engineer with a lot of experience in building roads sa buong bansa. So sabi niya, this project exemplify too much corruption. Pilisardo Simoy. Okay, nag-research din ako. Tinignan ko. Mayroong noong 2023, I think November, may press release ang Philippine News Agency. So, government press release ito. Tunay nga, yung 3.22 kilometer road stretch from Tacloban to Palo Leyte, ang nakalagay pa sa press release ng Philippine News Agency, 3.5 billion ang kailangan. So itong post ni General Simoy is 3.113, so almost 3.2. Kaya nga yung computation is 1 billion per kilometer of road. Okay, kine-question ng isang army engineer. Ako, hindi ako engineer. Kaya lang, para bang, hindi ko alam, ano bang standard cost of building 1 kilometer road in the Philippines? So, nag-research ako. Okay. Ito ang aking na-research, ano? Noong 2011, ang DPWH Secretary Singson ata, nag-appear sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga road sa Palawan. At napag-alaman doon, sabi niya, ang pinakamahal na road project sa Pilipinas nangyari sa Palawan kasi lumalabas parang 40 million pesos per kilometer of road sa Palawan. That's 2-lane project. Pinakamahal na yun sa Palawan. Okay. So, 2011 man yun. So, sabihin na lang natin, nagmahal na. So, sabihin natin 50 million per kilometer of road. Nagmahal na. 4 lanes. Sabihin natin, pinakamahal na cost is 100 million pesos to build 1 kilometer 4-lane road. So, 100 million. Mataas na rin yun, di ba? Kailan ito makabuang nga, makalilisang. Kaya ang isang Army Engineer Commander, 38 years experience, sabi niya, this is unbelievable. 1 billion pesos per kilometer of road gagawin sa Tacloban to Palo Leyte. O, sino ang congressman na nakasakop ng lugar na yan? O, alam nyo na, hindi ko na lang babanggitin. So, anyway, nagtatanong lang naman, ito ba talaga ang tunay na cost ng project na ito? How come na magiging 1 billion pesos ang gagastusin sa 1 kilometer of 4-lane road? So, yun na po ang kalagayan ng mga road project sa ating bansa. Lahat naman ng administrasyon ay may problema sa korupsyon. Hindi yan mawawala. Kailan, panahon ni PRRD, naging campaign promise niya yan na ang gusto niya i-stop ang korupsyon. Kaya lang, pag alis niya, nandyan pa rin ang korupsyon. But at least, nagsasalita ang presidente na ayaw niya ang korupsyon. Kasi, ang lifestyle ng presidente, si Tatay Digong, makita mo, napakasimple lang. Ano ang pagkain niya? Munggos, daing. Ganon. Simpleng tao lang. Bulkachong. Alam niyo ba yung bulkachong? Yun ang paborito niyang pagkain, yung buto-buto ng kalabaw. Pinakuluan parang bulalo. Ganon lang ang lifestyle ng presidente. So, dahil ganon ang lifestyle niya, simple lang ang bahay niya sa Davao, yung old house pa nila, wala siya talagang bagong bahay. Kaya, meron siyang moral authority, moral ascendancy to fight corruption dahil ayaw niya ng corruption. But then, talagang mahirap nakaugat na ang corruption sa ating bansa. It's a condition of the heart. Kaya ang iba ngayon. Ang administrasyon, presidente, sa mga
public pronouncement niya, SONA, whatever, wala akong naririnig sa kanya na kanyang emphasis on anti-corruption. Tapos, lifestyle. Ano ang lifestyle? Biyahe doon, biyahe dito. The most troubled president is spending billions of pesos, taxpayers' money, biyahe ng biyahe. Okay lang kung ang biyahe ay nagre-resulta sa ikabubuti ng nakakaraming Pilipino. Yung pinagmamalaki na mag-attract daw ng foreign investments. Wala naman. Kung meron man, kakaunti. Dito po sa ASEAN, itong 5 founding members ng ASEAN, ang Pilipinas po ang may pinakamababa na foreign direct investments. Why? Dahil hindi attractive ang Pilipinas. Tapos, biyahe-biyahe pa mo. Ano pa? Isa na lang, very recent example, yung corruption sa National Food Authority. Ibinenta 75,000 sacks of rice. Pinalabas na nasisira na, kailang good quality. Ibinenta without public bidding. Magkano lang ang presyo? 25 pesos per kilogram. Ibinenta sa 2 private traders na dapat sana yung per kilo nun, pinakamababa, 50 pesos per kilo. So ngayon, iniimbestiga ng ombudsman. Nakita ng ombudsman, may strong evidence of guilt. Kaya sinuspend ng ombudsman 6 months preventive suspension without pay 141 top officials ng NFA. The worst in Philippine history. Ganyan na po. So, ano na kaya ang kinabukasan ng ating bansa? Bayan, babangon muli o bayan, babaon muli?